I'm going to point number 3, which is work for the Lord. Okay. So, itong tatlong points na ito is hindi sila individual, kundi konektado. So, point number 3, ganun din rin, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, lahat ng mga ginagawa natin dapat nag-glorify ang Panginoon. Si Lord ang glorify. We are not doing our work to please simply the person. Number 1 ay ang piniplease natin ang Panginoon. Because some people, they please only the person. Paano yung malalaman na isang tao ay piniplease niya isang person lang? How do you know it? Pag nandyan ang boss, pakita ang tao. Pag wala yung boss, wala. Ito yung mga taong pleaser. Piniplease lang nila yung kanilang nasa taas. Dahil meron silang ibang agenda. Okay? Ibang agenda. So, these people are human pleaser because meron silang ibang agenda. Gusto nilang ma-promote. Kaya pag nandiyan ang boss, gagawin nila. Pero pag wala dyan ang boss, they are, sa buto lang, masasabihin, mga traitor. Pag wala yung boss, iba yung ginagawa. Okay, iba yung ginagawa. So, na-experience ko din yan, yung sabihin nilang isa akong sipsip. Yung mga sipsip, di ba? Though, naranasan ko rin yan, tawagin akong sipsip nung una akong nagkatrabaho, na naging malapit ako sa mga managers dahil nag-overtime ako na walang bayad, nag-aaral ako dahil marami kong gustong pag-aralan, lumalapit ako sa kanila, nagpapaturo, pero lahat ng pwedeng avenues for me to improve myself ay talagang nilalapitan ko, yung mga boss, because I want to learn, I want to be promoted. Pagkatapos nakita nila yung effort ko na yun at sinasabing sip-sip daw ako dahil mabilis yung pag-angat ko. Ang hindi nila nakikita, ang nakikita nila pag-angat ko, ang pagkikipag-usap ko kaya sip-sip daw. Ang hindi nila nakikita, yung pag-i-effort ko na nag-overtime, nag-aaral ng libro, pinag-aaralan, hindi nila nakikita na yun. Sila hindi nila ginagawa. They are lazy bodies. Okay? Sila yung mga taong marunong mag-criticize, marunong maghanap ng mali, pero hindi natin ito yung sarili. They do not see at that time na I'm putting every effort for me para gusto kong ma-promote. And God, nakita ni Lord yun at pinumot ako, bilis yung promotion. Doon sa factory during the time, magkakasama kami ni Brother Robert, na siya yung boss ko, kasol ako, siya yung boss ko, siya yung production manager, na in 1 year, naging pareho na yung position namin. And after another year, mas mataas na ako sa kanya. Because I put my effort to see how I will be promoted. And then, nandun yung feel ko palagi na, I have to give my tithes, I have to give my tithes. Kasi sinabi ni Lord, nag-bless ako. I have to share the word of God, I have to evangelize. Sabi ni Lord, nag-bless niya ako. So the same thing na yung gabi mga kapatid. We have to leverage. I-leverage natin ang ating mga sarili. We have to work. Number 2, we have to work properly sa mga work. Number 3, we have to work as if we are working to the Lord. Amen. Because siya yung gagawa ng mga divine connection. Siya yung mag-orchestrate ng ating promotion. Siya yung mag-prepare ng bagong work para sa atin. Na we are in this work, we are in this employer, meron siya ng ginagawa the next employer because nakita niya na maayos ka na dyan at wala ka ng tataasan, there is no more for you to wait na ma-expand ka, ma-promote ka, lilipat ka na. It's the same thing, mga kapatid. And based on my experience, nung nasa Ligris Manufacturing Company ko, isang French company na gumagawa ng mga spare parts ng rockets, yung trabaho namin, na talagang dumating na ako sa point na wala na akong tataasan. Pangalawa na ako sa pinakamataas sa factory, wala na akong tataasan unless na mag-resign yun. So, nakita ni Lord yun, kaya nilipat niya ako. So, yun ang ibig ko sa inyo. Let's work very well sa ating mga employers. And when God sees na talagang you have all the potentials to be here,
then ililipat ka na niya. Na-training ka na dito, naging disiplinado ka na sa trabaho mo, naging obedient ka sa employer mo, and you are working to the Lord, then time, Isaiah 62, when the time is right, God will make it happen. So, always, at palaging inisip ko nung nasa Banyaran 3 ako, every time na nagmumura yung GM, pinapakinggan ko lahat yung mura niya. And sabi ko, Lord, nangungusap ka ba sa bunga niya? Inisip ko lahat yung sinasabi niya. And siguro dapat ayusin mo yung dapat akong ayusin mo. Parang iniisip ko na si Lord yung nagmumura sa akin. So, palaging dapat yung attitude natin for this coming year 2025, na everything, whatever we do it for the glory of God. And it's good, mga kapatid, na we will have a good relationship with sa mga boss natin, sa mga employers natin. But on top of that, alam natin na we are doing this dahil sa totoo lang is we believe that nakatingin si Lord sa atin at siya yung talagang employer natin. He is the employer of our employers. Kaya siya yung, kumbaga may CEO, may-ari ng company, pero si Lord ang pinakamay-ari ng lahat. Amen. Kaya, kung tayo ay rank and file, ang gusto natin yung supervisor, we always believe that it's even more higher. At ang Panginoon, ang ating absolute CEO. Siya yung ating pinakamataas na employer. But we work for Him. Year 2025, mga kapatid, panampalataya natin. It's a year of manifestation of God's covenant promises. Maraming promises ng Panginoon sa kanyang covenant. And we receive that word for this year 2025. Kaya panampalataya natin. Even me, myself, mga kapatid, sabi ko, Lord, sa sitwasyon ko ngayon, sa employer ko ngayon, kung magkakalculate ako, magkakamot ako ng ulo. Palagay ko kahit kayo din. Ang pananampalatayaan ko na lang is, may uusbong na manifestation ng Panginoon. Pananampalatayaan ko na may bagong mangyayari. Pananampalatayaan ko na there will be new blessing. Pananampalatayaan ko na yung mga kumakain ng pera ko ay matapos na. No? So, God will work with my expenses and God work for my income. So, pananampalatayaan ko na manifestation ngayon na there will be more income and less expenses. So, ibig sabihin, mas malaki ang ating kumbaga ay tubo. Dahil more revenue, less expenses, more profit. Diba? So, in the year 2025, mga kapatid, panampalatayaan natin, itong word na natanggap natin, let's put it in our hearts because it will only happen when we believe. Okay? Kung makikita niyo si Lord Jesus Christ, kung nag-heal siya, di ba? According to your faith. Praise God. According to your faith. It will happen. According to your faith. So, itong na-receive natin na word na ito, mga kapatid, let's put a big faith. This is a word na na-receive natin. That God will manifest the covenant promises by leveraging our labors to give life or unto the Lord. Amen po ba? Amen. At sa gabing ito, from man to God, ang i-please natin because when we please God, automatic we please even yung mga tao around us, on top of us, on side of us, likod man, harap, they will be pleased. Amen? Amen. Amen. So, mga kapatid, tapos na po ako. Yan, so, ulitin ko yung tatlong points. Work every day, anywhere, just work. And believe Romans 28. Work with all your heart palagi. Don't curse God. Kung mahirap na trabaho nyo, don't curse your employer. Okay? Just work as if for the Lord palagi. Amen? Amen? So,
Let us stand mga kapatid. Ang Diyos, maraming